hindi lang nawawala sa focus, Franco. Talagang wala na sa focus ang ating gobyerno in terms of trying to improve our economy. Wala na sa wala na sa focus itong nakikita natin. Kasi ang gobyerno natin ngayon has been totally distracted by issues related to graft and corruption. Diba? So dinidikdik ng mga makakaliwa si Vice President Sara Duterte about confidential funds that was spent in a few days for 125 million. And yet, they are not questioning the billions of pesos of confidential funds ng Pangulo. Because we talagang already sayang ang pera dyan, Franco. Sayang talaga. Tingnan mo, sino nang nag-quit dyan? Nag-quit na si Magalong. Nag-quit na si Secretary Babes. So, ibig sabihin, walang kwenta itong ICI na ito. Kasi makikita mo, yung mga personalidad na inaasahan na sila yung mamumunod ng pag-iimbestiga, sila mismo umaayaw. Ano po masabi ninyo sa latest update po ng World Bank patungkol sa bahagyang pagbaba ng GDP ng ating bansa? I think before it was 5.3, ngayon bumaba ng 5.1. Hindi na yan nakakasurpresa, Franco. No? Kasi ang nakikita natin sa ngayon, itong mga domestic issues dyan sa Pilipinas, so particularly yung mga issue sa korupsyon, sa issue ng pamamahala, yan ay ngayon ay nakakaapekto na ito sa lagay ng ating ekonomiya. So kahit anong gawin ni Marcos Jr., hindi nagkakaroon ng epekto, Franco. Kung makikita mo a few months ago, in response dun sa mahiya naman kayo na speech niya nung SONA, naglikha sila ng ICI. In the hopes na baka itong mga ganitong klaseng moves ay magkaroon ng impact sa ating ekonomiya. Nakita natin, wala. Ang nakita natin is that instead of tumaas yung paglago ng ating ekonomiya, mas lalo pa itong bumaba. Yung palitan ng piso sa dolyar, makikita natin itong araw na to, Franco, kung titingnan mo yung palitan, pinakamababa, historic lows ang ating palitan. Pakahina ng piso sa ngayon. Ibig sabihin, mas maraming dolyar na lumalabas kaysa sa pumapasok. Yun ang ibig sabihin ito. So, mahina ang ating ekonomiya or humihina ang ating ekonomiya, and yet yung ginagawa ni na Marcos Jr. ng mga interventions, kagaya halimbawa ng ICI na yan, hindi naging epektibo in terms of influencing yung trajectory ng ating ekonomiya. Ngayon, ano na naman ang mga bako nilang pakulo? So, meron silang, si Marcos Jr., I think today, I think it was yesterday, ang sabi niya is yung 4 na priority na mga batas, kagaya halimbawa ng mga political dynasty bill. Sa palagay ba natin, magkakaroon ito ng epekto sa ating ekonomiya? Well, it's hard to tell. But, kung titingnan natin yung mga nangyari nito mga nagdaang buwan, anything na ginagawa nila na intervention ay hindi nagkakaroon ng dent sa growth ng ating ekonomiya. Kumbaga hindi nakakaapekto, patuloy pa rin itong bumababa. So, ibig sabihin, hindi mabisa yung kanilang mga ginagawa. No? Yung kanilang mga interventions ay hindi mabisa in terms of trying to arrest the decline ng ating ekonomiya. So, kumbaga, hindi na nakakasurpresa, Franco, na ibinaba. In fact, baka nga mas lalo pang ibaba ito ng World Bank sa mga darating pang quarter for as long as ganito yung estado ng pamamahala sa ating bansa. Kasi hindi na ito question ng external forces, Franco. Kasi posible na yung external forces, external factors na nakaka-apekto sa ating ekonomiya. Kagaya ng mga nangyayari sa Estados Unidos, sa mga ibang bansa, sa China, kung saan pa man. Pero baka titingnan mo, Franco, yung ating mga kapitbahay, kagaya ng Vietnam, mataas pa rin ang paglago ng ekonomiya kaysa sa atin. In fact, yung forecast ng World Bank sa mga bansang yan, kagaya ng Vietnam, mas mataas kaysa sa atin. We're exposed to the same shocks, and yet mas mababa yung paglago ng ekonomiya natin, which tells us na what matters here is kung ano yung nangyayari sa loob ng bansa. And unfortunately, yung mga interventions ni Marcos Jr., kagaya yung ICI, kagaya yung mga ginagawa nila ngayon, yung pag-prioritize itong mga batas in the guise of reforms, it remains to be seen kung magiging epektibo ito. Pero sa palagay ko, hindi ito magkakaroon ng
significant, no, na epekto sa paglago ng ating ekonomiya, Franco. Hindi po ba dapat mabahala na ang ating pamahalaan na kung saan dapat ang i-prioritize na bill ay makatutulong dahil out of 4 priority bills ng ating administrasyon is Anti-Dynasty, Independent Commissions Act, Party List, Citizens Access and Disclosure. Sa 4 na iyon ay wala po tayong nakikita. Tingin nyo na magiging tugon sa tuloy-tuloy na pagbaba ng ating ekonomiya. Tingin nyo po ba medyo nawawala ang focus ng ating pamahalaan kung saan dapat niya tutukan yung mga problema, especially ang ating ekonomiya? Hindi lang nawawala sa focus, Franco. Talagang wala na sa focus ang ating gobyerno in terms of trying to improve our economy. Wala na sa wala na sa focus itong nakikita natin. Kasi ang gobyerno natin ngayon has been totally distracted by issues related to graft and corruption. And yung ginagawa nila ng mga interventions na mga kanina ay hindi epektibo. Kagaya, halimbawa, Franco, nabanggit mo itong creation ng mga independent commissions na yan. Ano ba ang purpose ng mga independent commission na yan? Mag-iimbestiga. So pag ito'y mag-iimbestiga, magre-recommend sila ng kaso sa ombudsman. Ombudsman pa rin ang magpapile ng kaso sa Sandigan Bayan. So kumbaga, what these independent commissions are doing or going to do is a duplication of what other government agencies should be doing. So clearly, makikita mo na inefficient yung gobyerno. Kasi kung yan ang efficient, hindi mo na kailangan mag-create pa ng mga ganitong ahensya para maggawin yung mga investigasyon na yan because there are already agencies doing this. On top of that, the President has access to billions of confidential funds that the President can use to do the investigations. Saan napunta itong mga confidential funds ng ating Pangulo? Diba? So dinidikdik ng mga makakaliwa si Vice President Sara Duterte about confidential funds that was spent in a few days for 125 million. And yet, they are not questioning the billions of pesos of confidential funds ng Pangulo. So makita mo yung double standard ng mga critics ng ating ikalawang Pangulo. No? Na-segue ko lang. But the point I want to make is, napaka-inefficient ng gobyerno ngayon. Kasi kung ito ay episyente, hindi na kailangan maglikha ng ICI para mangalap ng ebidensya. Ang daming mga opisina. Nandyan ang CIDG, nandyan ang NBI, no? Nandyan ang billion confidential funds ng ating Pangulo, nandyan ang DOJ. Diba? So, the government has the power, but yet makikita ninyo na hindi nila iniimbestigahan or baka reluctant sila mag-imbestiga. Baka may nagsasabi sa kanila na huwag imbestigahan. That's why kailangan mag-create ng mga ahensya para kunwari sabihin na ito mag-iimbestiga. But then again, sayang yung pera ng gobyerno ng paglilikha ng mga komisyon na ito when in fact, it's just a duplication of what other agencies should be doing. Kaya nung unang pumutok itong ICI, sabi ko kaagad, alam niyo itong ICI, hindi ito magiging epektibo as an agency kasi this is a duplication of what other agencies are doing. Ang dapat na ginagawa nila pala dyan, Franco, buti nabanggit ko rin, is they have to allocate more funds sa ating judiciary and prosecution service. Kasi kung papasok na itong mga kaso related to flood control at inaasahan nila that there will be, if not hundreds or possibly thousands of people na posibleng kasuhan. Just imagine kung ganun karami ang involved sa mga kaso na ito, ma-overwhelm ang ating Sandigan Bayan. Yung Sandigan Bayan natin, Franco, has 21 presiding justices. There are 21. I think there are 7 divisions. Ang aking suggestion po sa inyo, sana nakikinig kayo sa ating mga taong gobyerno, dagdagan niyo po yung pondo ng Sandigan Bayan. Dagdagan niyo po yung pondo ng DOJ para sa prosecution. Anong ombudsman, for that matter, yung ombudsman. Dagdagan niyo yung pondo ng ombudsman. Kasi kinakailangan yan para sa speedy resolution itong mga kasong ito para hindi na tayo umabot ng 10 taon kagaya nung sa kaso ng TIDA. So,
Kumbaga, instead of putting money doon sa creation itong mga independent commissions, palakasin nyo yung mga existing na institutions na meron tayo. Hindi duplication ang solusyon, mga kababayan. Kung hindi, ang much efficient and effective use of government resources. Yun po ang kinakailangan natin gawin dyan, mga kababayan. And so, in other words, Doc, this ICI really shows that it's just another waste of fund ang ginagawa ng ating pamahalaan. Because we Talaga already... sayang ang pera dyan, Franco. Sayang talaga. Tingnan mo, sino nang nag-quit dyan? Nag-quit na si Magalong. Oh, nag-quit na si Secretary Babes. So, ibig sabihin, walang kwenta itong ICI na ito. Kasi makikita mo yung mga personalidad na inaasahan na sila yung mamumunod ng pag-iimbestiga, sila mismo umaayaw. So kumbaga, from a leadership point of view within the ICI, may problema na tayo. What more pa kaya yung mismong dapat na ginagawa? Kaya, I won't be surprised, Franco, that in the next few months, baka itong ICI magsara na. I won't be surprised. Magkasara yan. Kasi pagka, bawa na ibigay na nila yung mga ebidensya related to flood control dito sa ombudsman, wala na silang gagawin. So closed na yan. Kasi nga ang focus nila, it seems sa ngayon is related sa flood control. Kaya I won't be surprised if sa kinalaunan magsasara yan. But ang punto ko dito is creation of these commissions, commission on infrastructure, o independent, may mga pangalan pa sila dyan. Independent People's Commission. These are duplications. Ito nga, Franco, ang tawag ko dyan ay commission, consumption. Kasi nga, these are duplications. These are duplications of existing na mga kapangyarihan ng mga existing na agencies na meron ng ating gobyerno. Kaya dapat yan, palakasin na lang nila yan. Hindi sila dapat nag-duplicate ng mga trabaho. Correct. Kasi isa rin po yan sa dahilan ni Babes Singson sa patungkol sa kakulangan ng budget ng ICI. Kaya hindi daw nila may push, wala sila may pakulong dahil sa kakulangan niya